Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, nagkakaroon na po ng takipan dyan po sa Senado. Sino itong pinatutungkulan ni Senator Ping Lacson na senatong, parang congressman at senatong. Si congressman, yan yung congressman o congresswoman na nakikipagsabuatan sa mga kontraktor para kumita ng chiching-chiching. Samantalang itong si senatong, ganoon din, nakikipagsabuatan sa mga kontraktor o nakikinabang sa mga kontraktor indirectly or directly, naku po, at the expense of the people's lives. Uy, sino to? Yari kayo ngayon, no? Binubulgar kayo ngayon ni Ping Lacson, eh. Talagang hindi kayo tatantaran ni Ping Lacson. Sino yung mga involved dyan? Kasi may mga lumutang na ka-coffee na pangalan. Si Chis Escudero, nakatanggap ng 30 million. Pero donor, ha? Campaign donor yan, ha? Mula sa isang kontraktor ng flood control. Bawal yan, eh. Iniimbestigahan na ng COMELEC yan. Yung mga budget insertions, alam mo na, para saan yung budget insertions na yan? Magugulat ka na lang. Ang COMELEC, nag-iimbestiga na sila. No, hindi pa kayo tatantaran ni Lacson. Lalo pat nag-privilege speech itong si Lacson at very comprehensive yung kanyang privilege speech. Talagang hindi titigil yan hanggat hindi mapapanagot itong mga dapat mapanagot. Senatong Ping says some senators also profit from fraudulent flood control deals. So kabit-kabit na yan. Initially, sa budget ng presidente, yung National Expenditure Program, walang budget para sa isang project na yan. Pag dumating na ang BICAM, isisingit na yan ni Senator. Saan ilalagay? Halimbawa sa Bulacan. Ayan, may project na sa Bulacan. Gagawa na ng flood control dyan sa Bulacan. Nawala yan sa President's budget, hindi nakaplano yan, in-insert lang nito mga senador na to, nito mga congressman na yan. Okay, ang daming ghost projects dyan sa Bulacan. Nagkaloko-loko na. Sino ba taga Bulacan dyan? If there are contractors, there also may be senatongs. Sigurado, meron. Senator Panfilo Lacson on Saturday warned that even some senators, not just members of the House of Representatives, could be complicit in the multi-billion peso flood control project scandal now roiling the halls of Congress. Correct. Kaya nga moving forward, no? Kung pwede lang naman, pero hindi man papayag yung mga congressman at senador dyan, no? Na itigil nyo na yung investigasyon nyo dyan sa Senado, di ba? In aid of legislation. Kundi idiretso na ninyo yan. Kung kinakailangan sa NBI yan, paimbestigahan na yan para mabilis. Asikasuhin na yung case build up para makasuhan na yan at mahuli na yan at makulong na yung mga dapat makulong. Kasi itong in aid of legislation na investigasyon dyan sa Senado, daw kahit papaano din naman nabubulgar yung mga tao na yan, at least yung pagmumukha nila ay nare-reveal, di ba? Para mahiya naman sila sa mga sarili nila at ikahiya naman sila ng kanilang pamilya. Yun ang maganda na idudulot nitong investigasyon dyan sa Senado. Pero importante kasi may makulong. Importante kasi may managot. Kasi bali wala lang yan kung puro investigasyon lang yan. Di ba? Dyan sa Senado, kung hindi magpo-proceed yan sa korte, hindi pa pag-uusapan sa korte yan. Actually, part of due process pa rin yan para marinig naman yung side ng mga contractor, na mga DPWH officers, mga mga district engineers na talaga namang nagpakasasa o nagpakayaman eh. Makikita nyo online, may mga naglalabasan, no, yung mga pinangalanan na district engineers. Gasino lang yung sahod niyan. Pero nakapatek. O, saan ka, di ba? District engineers lang, tapos nakapatek. Daig pa ang negosyante sa mga relo. Magkano yung relo? 15 million, 11 million kada isa. Mga naka Louis Vuitton. Ba, matindi talaga. Saan galing yan? Lacson, whose anti-corruption crusade saved billions of pesos in public funds, said his investigation would not spare fellow senators if evidence would show that they also lined their pockets and kickbacks from anomalous government projects. Dapat lang. Alam mo si Lacson kaya malakas loob niyan. Tiyak siya sa sarili niya, hindi siya dyan involved. Di ba? Kasi bagong salta lang na naman ito eh. Kasi nagpahinga yan ng ilang taon, di ba? O bagong salta lang yan. Itong mga anomalous projects na yan, nangyari yan last 3 years base doon sa report na ipinasa ng DPWH. Definitely hindi naman senador si Lacson that time. O kaya ano siya, nothing to lose siya. Talagang iimbestigahan niya yan at sabi niya, hindi ko sasantuhin kahit na sino ang senador. Kahit si Chis, no? Kahit sinong senador na involved, talagang pananagutin niya. Dapat lang at huwag talagang titigilan yan hanggat makasuhan at madala na sa korte yan.
Several House members earlier cried foul for allegedly being singled out in the biggest corruption controversy under the Marcos administration. I am not saying that it's just members of the House. It is possible that some senators introduce insertions for such projects and may even profit from the 25% share for the funder or a proponent of the insertions from the flood control projects, sabi po ni Lacson sa kanyang radio interview. No, tama naman, nagtampo naman ang House of Representatives eh. Nagkataon lang na marami talaga dyan sa HOR, di ba? Mga congressman, mga kinatawan kasi mula sa mga distrito, dyan ipinapatupad yung mga programa, yung projects, di ba? Marami din talaga yan. Kaya nga yung nakikwento ko sa inyo noon, kung matatandaan ninyo, sinabi ko, no, meron tayo nakausap na congressman. Ang sinasabi niya, ang naging direction last year ay doon sa social services. Kumbaga, magbigay tayo ng mas malaking pondo doon sa social services. Diyan pumasok yung mga AKAP, yung mga ayuda. Hindi naman talaga masama ang ayuda. Nakatutulong naman talaga ang ayuda. Ang pinupunto na itong congressman na nakausap natin, ang ayuda, marami ang makikinabang. Mararamdaman ng mabilisan directly yung impact. As compared kung yung budget sa ayuda ilalagay mo sa infrastructure projects, kapag nasa infra projects yan, sigurado malaki ang corruption dyan. Alam nila eh. O, biruin mo kung 25% yung bumabalik sa kanila, unti lang ang makikinabang. O yung contractor lang makikinabang, yung district engineers lang, yung DPWH official lang makikinabang. O, gasino lang yung mapupunta sa taong bayan? Siguro yung maliit na tulay na na-construct na substandard, yun lang. Marami ang nagpakasasa, marami ang nakinabang. As compared doon sa ayuda, mas marami, kung di hamak na mas marami ang makatitikim sa pondo ng gobyerno. So parang yan daw ang naging focus ng pagbabudget last year. Kaya mas maraming ayuda. May punto din naman, di ba? I'll put it this way, sabi ni Lacson. There may be senators and House members who may be connected to anomalous flood control projects. Correct, totoo naman talaga yan eh. He pointed out that lawmakers have the power to propose amendments or insertions in the government's annual spending plan, a process critics have long flagged as vulnerable to abuse. Wala tayong magagawa dyan kasi protocol nila yan eh. Patakaran nila yan eh. Karapatan nila yan. Actually yun, karapatan. May kapangyarihan sila na mag-insert ng budget. Ang problema, dahil corrupt si senador, corrupt si congressman, insert na project, ang problema pa rin, may sabuatan itong mga opisyal dyan sa baba at ang mga kontraktor, dadayain yung mga projects na yan. Oh, nagpakasasana sila dyan sa salapi ng bayan. Di ba? Kaya dapat managot sila dyan. Ito namang si Win Gatchalian, pumalag. Oh, nakita nyo na ba to? Nasa Pilipinas Today ito. Senator Win, pumalag matukoy ang senators na nasa likod ng budget insertions, sabi po ni Lacson. Si Lacson gusto niya, mas transparent talaga eh. Talagang total transparency. Ibulgar ang dapat ibulgar. So dapat pangalanan kung sinong senador ang nag-insert ng 50 million dito sa Bulacan, sinong senador ang nag-insert ng ganitong bilyones sa Sorsogon at sa iba't iba pang lugar. Ayaw ni Win Gatchalian dyan. Diba kung isipin mo, sir, bakit ayaw mo? May pinoprotektahan ka ba? Bakit ayaw mo nang ibulgar yan sa taong bayan para malaman natin kung sino yung nag-insert ng billions of pesos na yan? Kasi in-insert yan dahil may motibo yan. May dahilan sila kung bakit nila sinalpak yung pera na yan. Diba? Hindi lang dahil feel ko. O teka, good mood ako ngayon eh. Teka, lagyan ko ng 100 million dyan sa Bulacan. Hindi ganoon yun. May dahilan kung bakit nila nilagay yan. And to be fair din sa kanila, may paliwanag nila bakit sila nag-insert ng billions of pesos nang hindi dumaan sa DBM. Sa BICAM nila in-insert. Hindi na naaral yan, hindi na na-scrutinize yan, hindi na nabusisi ng taong bayan yan. O insert lang kayo ng insert yan. Hindi siya pumayag kasi nga, ang explanation niya, may mga kasama tayong kapag nag-introduce ng amendments or insertions po, dagdag na lang ng dagdag. Hindi man lang ina-identify kung saan government agency huhugutin ang pondo. Pahayag ni Senator Ping Lacson. O yun, nabulgar si Win Gatchalian dyan. Tama bang explanation yan? Kaya hindi pumapayag si Win Gatchalian na i-identify kung sino mga senador yan. Kasi daw yung iba nilang kasamahan, hala, insert ng insert, o gusto ko dito 50 million, ito additional 50 million, etc. Eh, hindi mo ipapaliwanag, hindi sasabihin kung kaninong agency mapupunta yan at sinong agency yun nawalan. Kasi sa pagbabudget ka, Coffee,
Kumbaga, may 100 million na budget tayo, di ba? Yan, diyan tayo naglalaro sa 100 million. Iba't ibang agency na yan. Halimbawa, 5 agency na yan, A, B, C, D, E. Yung 5 agency na yan, may 100 million sila dyan. So, yung isang agency, kung dadagdagan mo yan, halimbawa si DPWH, kung 5 kayo, tagti 20 million kayo. Sabi ni DPWH, kulang po sa amin yung 20 million, gawin mo namang 30 million. Malakas si DPWH kay senador o kay congressman. O, gagawing 30 million. Di doon sa 4, may mababawasan ng 10 million. Yung agency na hindi malakas, 10 million ka na lang. Si DPWH, saging 30 million. Kasi may pinaburan itong DPWH, mas kailangan daw Kahit itong 5 na to, yung usapan na tagdi 20 million, naaral na ng DBM yan. President's budget na yan Nabusisi na yan naging palakasan, insert ng insert. Kasi hindi ka naman pwede, dagdag lang ng dagdag ng pera. 100 million lang yung pinaglalaruan mong budget Kung gagawin mong 120 million yan, yung additional 20 million na dinagdag mo, o kahit 10 million lang, magiging 110, di ba? Kung ayaw mong bawasan yung 4, nagti 20 million pa rin yung 4, yung isa 30 million. Ibig sabihin na dagdagan ng 10 million. Wala kang binawasan budget deficit yan. Uutangin mo na naman yan sa ibang bansa. Uutangin na naman ng gobyerno yan. Only to find out, hindi napunta sa taong bayan yung pera na yan. Only to find out, tinago lang sa agency yung budget na yan at hindi ginastos. Tama si Vico Soto yung sinasabi niya Yung natipid mo sa gobyerno, yung budget na hindi mo nagastos, na supposedly dapat mo gastusin, hindi mo maituturing na accomplishment yan. Kasi hiningi mo sa gobyerno yan para sa mga programa mo. Humingi ka ng 100 million, halimbawa sa programa mo. Nagastos mo lang 10 million, tapos proud ka pa. Tinan mo, 100 million hiningi namin, pero 10 million na nagastos namin. Ito pa yung 90 million, hindi namin nagastos. Hindi yan accomplishment. Poor spending yan. Diba? Bakit ka humingi ng 100 million tapos 10 million na pala yung gagamitin mo? Di sana, nabawasan na yung inutang ng gobyerno kung 10 million lang ang hiningi mo. Poor spending. Hindi maganda yan. Kasi hingi ka ng hingi. Actually, totoo ito kasi pumasok tayo sa government agency Yung mga government agency, panahingi lang ng hingi. Sa totoo lang. Hingiin na natin. Kapag nagpaplano sila, budget planning, hingiin na natin yan. Nasa kanila naman yan kung i-approve o hindi. Mali yung ganung mindset. Hingiin mo, may plano ka na kung paano mo gagastusin yan. Hindi yung hingin mo muna, pag dumating yung budget, saka natin paplanuhin paano gagastusin yan. Paano ko nabigay? Nakalusot, binigyan ng DBM, nakalusot sa Kongreso, o nag-grant yung budget na yan. Saka ka lang magpaplano. Ang planning mo pa lang ilang taon yung planning, sabihin isang taon yung planning, andyan na yung budget, nakatenga na yung budget, ongoing ka pa rin sa planning, natulog na yung pera, tumubo na yan. Yung iba naman sinasadya, pinapatubo nila yan para kitain nila. Pero again, umuutang tayo sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bangko. Actually dito sa Pilipinas may inuutangan din tayo. Tinutubuan natin yan kasi kulang nga tayo ng budget. So kung isipin mo, kung hindi mo hiningi yan, total wala ka pa namang plano, nabawasan yung uutangin natin. Yan ang mahirap sa ibang government agencies na tinusubukan, actually ginagawa ng DBM, kinukorek yan. Poor planning yan poor budget planning yan Yan ang ginagawa ng DBM, ni Secretary Amenah Pangandaman. Yan yung isa sa ginagawa nilang reforma ngayon. Kasi marami pa rin government agencies na hindi lumulusot sa performance review. Nung isang araw lang nandiyan tayo sa DBM yung nilusad nila yung budget ng Bayan Monitor. Diba? Yes, yung ibang government agencies magagaling sa fiscal management. Magagaling silang humawak ng pera. Pero may mga government agencies din po na poor ang performance. At yun ang sinasabi ng DBM, kailangan natin silang tulungan instead of penalizing them. Instead of giving them penalties. Tulungan natin sila para tama yung kanilang pagbabudget. Mas maayos yung kanilang pagbabudget. Kasi marami pa rin palpak Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga corrupt na government officials na nakikipagsabuatan sa mga projects. Biruin mo ilalagay mo sa report mo 100% complete na yung project na yan. Tapos nang pinuntahan ng presidente, wala kang makita. Paano nakalusot yun? Sino-sino nagsabuatan dyan? Collective efforts yan. Lahat kayo nagsabuatan dyan. Project proponent, isama nyo na yan kung sino yung project proponent niya, kung senador ba yan o congressman ba yan DPWH officer, yung project monitoring office ninyo na nag-inspection dyan, yung nag-audit dyan, yung COA. Sino pa?
Yung mga barangay officials nasangkot din dyan sa mga inspeksyon o nakipagsabuatan. O mahiya naman kayo, sabi pa ng presidente. Nagsabuatan kayo dyan lahat. At dapat kayong managot. Tama itong sinasabi ni Lacson, dapat kayong managot. In fairness, suportado ni Lacson itong directive ng presidente ni Pangulong Bongbong Marcos. Imbestigahan yung mga yan at huwag palusutin yung mga yan sa kalokohan nila. O siya, sige, i-komento po ang inyong mga opinion, mga nais nyo po sabihin, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasukin na lang please like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. At yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.